I didn't expect that this part 2 would be this much fun. Compared sa nung Ang part 1. bigat nung part 1. Wait. In our previous episode, pinag-usapan natin ang mga bagay na tayong mga Pinoy ay naku-culture shock na wala or meron sa ibang bansa. And minsan naman, kung meron tayong friends na galing ibang bansa, tapos pumunta dito sa Pilipinas, naku-culture shock sila. So, yun yung pinag-usapan natin last episode. Pero hindi natin natapos. Dahil ang dami natin gustong sabihin. So, in this episode, ipapagpatuloy lang natin ang conversation. Hey there, poor traveler. I'm Vince. I'm Yosh. And I'm Cess. Welcome to the Poor Traveler Podcast. The show that will help you plan smart, travel safe, and make every trip Worth it! Okay, so ready na ba kayo na ituloy ang conversation? Kasi medyo napabigat last time yung conversation natin. This time around, don't worry guys, hindi na kasing bigat ng mga items natin. Mas mabigat pa. Sumahati na naman to. So i-remind lang natin, sabihin lang natin ulit na yung mga babasahin natin dito ay mga kinontribute ng mga members ng The Poor Traveler Support Group on Facebook, facebook.com/groups/The Poor Traveler, and ng mga Redditors sa subreddit natin, reddit.com/r/The Poor Traveler. So, if hindi pa kayo member ng mga yan, mga communities na yan, masaya dyan, pwede kayong humingi ng advice. It's very active and tinutulungan nila yung isa't isa kasi hindi tayo every time ay online. Available. Minsan nasa trip din tayo as travel vloggers. Ayan. So, punta lang kayo dyan para makasali na rin kayo sa conversation. And malay nyo yung mga post nyo doon, ma-feature natin sa mga susunod na episode. Yay! Okay. Let's get started. Culture shock. Number 8. Janan! Tadaan! Senior crew members! Ito yung sabi ni... Paano siya basahin? Israel RVLRMS. Yan. Elderly people working in fast food restaurants and convenience stores. Yes. Sinigundahan niya ni Interesting Oil 6355. Senior citizens na nagtatrabaho sa McDo, sa Hong Kong at Singapore ko lang nakikita na may ganyan. Running Amok 2024, saw this in Taiwan as well. Mas bata yung manager kesa dun sa mga crew na senior. Tapos, from 20 pesos per kilogram cult, may age discrimination pa rin kasi dito sa Pilipinas. Sad face. Dapat nga may pleasing personality ka pa kahit factory worker trabaho mo. Talaga ng Pilipinas. Pero may binigay na perspective si Ed Martek. Sabi niya, supply and demand. Madaming bata na pwede. So, bakit mag-hire ng mas matanda? Okay, yun yung kanyang POV. They're easier to exploit. Mas mabilis kumilos, hindi basta-basta nagkakasakit. Actually, may sense yung sinasabi niya. Sabi mo, Yosh, hindi mabigot. Sabi ko mas mabigat. Kasi 'di ba yung mga napapansin natin na mga countries na may mga fast food na matatanda yung crew, yung population nila aging na. Age, a population in decline, tapos usually high cost of living, lalo na sa SG. Hong Kong, high cost of living din doon. Japan. So, nung una kong nakita yung mga ganyan senior citizens working as janitors, waiters, sa mga convenience stores and restaurants, I was fascinated. Kasi, Yosh, Vince, literal kuba na sila. Like yung nakayuko na sila, naka-hunch na silang ganun. So, meron akong isang sweeper na nakita. Sinundan ko siya kasi I wanted to know kung naka-hunch siya dahil nagsasweep siya or talagang ganun. Medyo matagal ko siyang sinundan. Kunyari, nag-video lang ako. Nakarating na kayo Malaysia. Sinundan hanggang bahay. Curiosity talaga. Kasi tayo, di ba, pag meron tayong limited na mobility, di ba? Ma, upo ka lang dyan. Kami na bahala. Ganun kasi tayo.
Ayaw nating napapagod yung mga senior citizens natin. Minsan nga sila pa yung mas makulit di ba? Hindi, kaya ko. Oo, Ayaw nanay ko. mapirme. ganyan. Oo, ayaw mapirme. Pero may mga nagsasabi din na parang sila din naman yung May gusto. na meron silang gagawin talaga. Kasi at least they don't feel outside of society. Oo. Participant pa rin sila. Oo. Useful. Tsaka parang, ewan ko din, hindi ko rin naman alam, no? Pero, kunyari yung nanay ko, hindi mo talaga mapapatigil magtinda yun sa palengke. Oo. As in, parang yun na yung ginagawa niya eh. Mm-mm. Parang mas lalo siyang magkakasakit kapag pumirmi siya sa bahay. Yung mga ganon. So, hindi ako masyado makapagsalita about this kung ano ba to, parang gusto ba nila, voluntary, ganun. Pero, ang masasabi ko is yung sabi ni Ed Martech, parang medyo may sense doon na, di ba, kunyari sa atin na ang daming mga bata, ang daming mga mas efficient ba? Siyempre, kung ikaw yung business owner, mas i-hire mo sila. Di ba? Mas maraming supply ng mga workers. Kumpara sa, sa ibang bansa na dumarami yung mga mas matatanda talaga. Parang mas mahirap maghanap ng bata-bata na workers. Yeah. Meron din bukod dun sa mga cleaners, meron din mga taxi drivers na magugulat ka sasabihin nila, I am 75 years old. Pero matikas pa, ganun. Sabi ko, sir, why are you still working? Sabi ko, don't you have children? Kasi dun, my mind went there na parang, don't you have children? Why are you still working? Tapos sabi niya, no, you should never rely on anyone else. Kumbaga parang dapat ang mindset mo, independent ka. So yun yung belief niya. Ako, sa mga parents ko, ayaw nila na mapirmi sa bahay kasi ayaw din nilang mag-rely. At the same time, may takot din from their end siguro na ayaw nilang pumurol. I mean, Use it or lose it di ba? Oo. Kasi parang yun yung nakasanayan yun yung naging buhay nila for many, many years or decades. Tapos biglang pipin ka sa bahay. So, mas rapid yung pagtanda nila. Maramdaman nila yung aging. Kapag halimbawa na nakaka-encounter tayo ng ganon sa ibang bansa, na kunyari super matandang-matanda, elderly talaga, tapos nagwo-work pa rin. Syempre, lahat naman dapat i-treat natin with respect, pero syempre mas may care sa kanila. 'Di ba? Huwag tayo mag-demand na parang mas mabilis. Oo, na parang gano'n. Yung mga coffee shop, yung mga coffee houses sa Singapore, di ba? Yung nagpo-pour ng mga coffee, nagpe-prepare ng kaya toast, mga matatanda. Kumbaga para nating lolo't lola. Oo. Parang ganun siya. Culture shock number 9. CR versus WC versus restroom versus toilet. Ang dami, no? Isa-isahin natin yan, Yosh, Vince. Okay. Sabi muna ni CCU, hindi common na comfort room or CR ang tawag sa ibang bansa. Mas madaling magtanong na where is the toilet? Sabi ni True Morning 853, the term CR or tayo kasi comfort room, sa atin lang pala common yun. Hehe. Yes. Actually, noong una ko rin nakakita ng word na WC. Context clues, gets ko naman na CR. Kasi doon nakalagay WC tapos, ayun na yung mga pinto na, di ba? Ano kaya yung WC? At that time, it's water closet. So, pero Pilipino lang pala gumagamit ng CR. Comfort room. Curious Pero tuloy mas ako, paano kaya, saan galing yung comfort room? Sino kaya naka-invento at naging ganun na yung tawag natin, Search mga na Pinoy? natin. Wait lang, tignan natin. Tanongin natin. Pero parang it makes more sense for me than restroom. Rest kasi parang matutulog eh. Oo, parang hindi ka naman talaga nagre-rest eh. Sa washroom pa, gets yung washroom. Oo. Kasi whatever you do sa CR, 'di ba? You wash after. 'Di ba? Mag-toothbrush ka, you wash your mouth. Maghilamos ka, you wash your face. Magpupo ka, you wash your hands, 'di ba? And your bottom. Kahit magwiwi ka, you still wash your hands.
Ito may nabasa lang ako. Hopefully this is correct. So, comfort room or CR is actually a very Filipino thing daw. It came from an older American English term used in the 19th to early 20th century. It started as comfort station. Comfort station referred to public toilets or rest facilities to provide comfort for travelers. Tapos the phrase faded in usage daw sa US kasi mas restroom na, bathroom, washroom, toilet. Pero sa Philippines, nung na-colonize tayo noong 1900s, we shortened comfort room to CR. Pauso pala natin. No? So it's a Yun na Philippinism. It's a Philippinism. So, hindi daw talaga tayo may intindihan in other parts of the world. For CR. Comfort room. Ayun. Where's the CR? What's the CR? Ano pa ba yung mga Philippinism na very interesting? Na sa ibang bansa, magugulat sila kasi iba. Bukod Teka. sa mga tipong salvage salvage na iba yung meaning dito, Oo. iba yung meaning sa ibang Salvage bansa. kasi means to save. To save. Oo, to salvage the relationship. Pero dito sa Pinas, to... Exact opposite. Yeah. Tusin! And dispose of it. Open and close the light. Hindi turn on. Oo, turn on, turn off. Traffic daw. Traffic. Kasi di ba we use it to say na the volume of the cars on the road is high. Di ba? Ang traffic today, is, adjective yung use natin eh. Pero sa totoo lang, it's just... Mas noun siya. Oo. And sa kanila, what we call traffic, they call it traffic jam. Traffic jam. Oo. Isa pa pala, yung motel. Ay, bakit? Di ba motorist hotel naman kasi siya eh. So basically, it's parang for travelers. Yes. On the road. Trip, Oo. ganyan. Sa atin pag motel, parang love hotel. Oh, dapat love hotel na lang. Mas But cute. what if there's no love in that relationship? It's just a business transaction. It's purely physical only. So, it's not a love hotel. Di motel na lang nga talaga. Ayun, so related doon sa CR conversation natin, yung next item, culture shock number 10, tissue versus tabo versus bidet. I love this. Nako. Parang masaya ng list niyan. Oo nga. Paano siya? Maraming pwedeng pag-usapan. Oo. Ito yung sabi ni Kylie Bido, MiCTA. Sabi niya, the use of bidets. Okay. Toot! Itong US at Canada, di ko malaman bakit hindi pa normalize ang paggamit ng bidet sa public restrooms or sa private homes. First world countries, pero di marunong maghugas ng puwet ang mga tao. Ha 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 ha. Ang sabi, may deleted account. Ang reply niya, tissue gaming. Ha ha ha. Oh. Alam mo, how do I say this? Very uncomfortable for me kapag I will use the toilet and then hindi ako makapag-wash. Parang hindi ka malinis. Parang gusto ko na umuwi kagad. Like, uwi na tayo. Oo. Like, ayoko talaga. Kaya hindi ako nag-hiking. Yung mga ganon. Hindi ako nag-activities na ganon na mag-hiking, walang proper toilet, tapos bottle of water lang gagamitin ko, tapos susuot ko ulit yung damit ko. Parang di ko type. Di talaga comfortable. So, that's very us, diba? Kaya nga, sobrang saya ko sa Japan. The washlet. Oh the my great gosh. Japanese washlet. It's their greatest contribution to the world. If not the greatest invention. Wow! Oo! Pero hindi siya Japanese invention na. Ay, hindi ba? Hindi. May mga nauna na, pero hindi sila nagpa-fly. Tapos, merong American inventor, sila yung nag-introduce nung parang modern bidet. Hindi siya nag-fly sa USA for some reason. Pero nag-fly siya sa Japan dahil sa marketing campaign. Yung power of marketing. Merong, yung Toto ba yung pangalan? Toto yung pangalan yes. nung CR company. CR company, Pinoy na Pinoy. Ang mahal na toilet nun. Yung company na to, Toto, gumawa sila ng campaign para turuan yung mga Japanese na gumamit ng washlet. Kasi dati, hindi sila matubig din. So, meron silang hinire na sobrang sikat na artista. Tapos gumawa ng commercial. Makikita nyo sa screen ngayon. Tapos, para siyang
infomercial type na ang sinasabi dun sa yung unang commercial was, kasi it's a series eh. Mm-mm. Kapag, kunyari, nadumihan mo yung kamay mo, tapos tinissue mo lang, hindi siya malinis. Oo. You need to Magsa-spread wash lang. it. Oo. Parang ganun. Basically, parang ang point nila is, kapag tissue lang yung ginamit mo, kakalat lang yung dumi. Oo. Hindi siya talaga malinis. So, Mm-mm. bakit mo hinahayaan yun sa bottom Sa body mo, oo. So, dapat hinuhugasan mo siya. With water. Sana. Oo. So, even the dinky Japanese restaurants. Kasi meron kami mga kinainan na parang hindi nga namin maalala yung pangalan, pero may CR kaya dito? Meron sa second floor. Hindi ganun kaganda, pero merong water. Oo, yung may water that you can wash yourself with. Oo. Mas madali nilang nabenta sa Japan kasi cleanliness has always been a hallmark of the Japanese society. So, ang daling nabenta sa kanila nung washlet. Galing, no? Sa Philippines din naman, in fairness, sa iba nating mga malls, may mga CRs na merong bidet. Bidet. Oo. Or kunyari, the dinkiest, let's say in a public park, at the very least, merong tabo na pwede kang hiramin. Merong parang, may malaking parang drum. Oo. Tapos may tabo. Pwede mong gamitin. Actually, yun nga daw yung single na connecting thread sa lahat ng subculture sa Pilipinas, yung tabo. Bakit? Sabi Ano? kasi guys, nagkuha ako ng class dati sa Ateneo na about Philippine subcultures. Sabi nila, di ba sobrang magkakaiba yung kultura nating mga Pinoy. Like, kunyari, ibang-iba yung culture ng mga Ilocano, sa Batanggenyo, sa Cebuano, sa mga Tausug, di ba? Iba-iba. Pero if i-study mo daw, we are more similar, we are more alike than different. Parang ganun. Pero sabi nila, ang nakakatawa daw sa mga napapansin nila is, although marami ring pagkakaiba, ang one thing na constant mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi is tabo. Tapos pag nag-cross ka na sa ibang bansa, hindi na, wala na siya. Parang ganun. Yun pala dapat ang simbolo ng pagka-Pilipino. Ang tabo. Kwento lang yun ng naging professor namin Hindi ko rin naman alam kung totoo. Pero professor siya. So, siguro sa The Ateneo. So, Arneo. So, baka there might be some truth to it, diba? At siya, sociologist siya. So, paano naman? Pero pero totoo yun I mean, most households sa Pilipinas may tabo talaga. Ang dami ngang magagandang tabo ngayon sa market. May see-through. Alam niyo yun? Yung may see-through na tabo. Yung pagka-plastic niya, hindi yung opaque. See-through. Gusto nyo, regaluhan ko kayo. At even yung tabo, iba-iba sila ng form. Minsan may ginupit na water bottle, di ba? Ay, oo. Water container. Oo. Merong yung totoong tabo. Ganyan. Merong can lang. Pero di ba, may, basta it's a vessel, a smaller vessel from timba. Sabi naman ni Impossible Poet. Uy, poet? Poet o puwet? 1936, magtapon ng used toilet tissue sa basurahan and wag i-flush sa toilet bowl. It is even encouraged sa ibang facilities like sa malls. Sa ibang bansa, big no siya. Used toilet tissues must be flushed. Correct. Yes. Experienced it in Australia. Diba? Parang mas ina-encourage nila that you flush the tissues mas hygienic down din kasi the drain. yun. Oo. Tsaka sa cruise ship, sis, diba? Yes, oo. Ina-encourage talaga na yung used toilet papers, yung tissue, i-flush. Kaya, The rest, itapon yun. sa basurahan. Pero linawin natin guys iba yung tissue sa, kunyari, facial tissue or napkin. Yes. Iba yun. Kasi Oo. hindi yun natutunaw agad. Yung tissue kasi, yung pang-puwet talaga, nagdi-disintegrate yun kaagad Sa tubig. Sa tubig. So, Oo. kahit konting ganun mo lang, Durog na yun. So, Correct. hindi yun babara. Actually, yung mga products sa mga countries that encourage flushing down the drain, yung mga tissue products or wet wipes, may nakasulat flushable. Dun sa packaging, flushable. So, yun yung mga pwede nyong i-flush down the drain. Yeah. Yung wet wipes, yun yung... Oo, hindi. Anak ko, Babara talaga babara yun. yun. Lala ko madami yung ginamit niyo. Pero yun mga small things like that in intimate moments, di ba? Parang may mga differences kang manonotice na you will never
ever realize unless mag-travel ka talaga. Unless makarating ka mismo doon sa country na yun. Totoo. Culture shock number 11. Honking! Honking! Ito ang sabi ni JoeChan0106 from Reddit. Yung pagbusina, sabi ng Malaysian friend ko, rude daw kasi yun. Na-notice ko din to sa ibang Southeast Asian countries except sa Vietnam. Oo. Kasi may nagsigunda sa kanya, sabi niya, Thailand din, hindi sila pala busina. Yes. And totoo yan kasi nakwento ko na to before parang sinakyan ko kasi yung ang tawag nila bus from hell, di ba? Yung 24-hour bus ride from Luang Prabang, Lao, papuntang Hanoi, Vietnam. And grabe yung honking culture sa Vietnam talaga. As in, hindi ka talaga makakatulog. Kasi parang every Galaw. 2 minutes or every minute, nag-honk talaga sila for every single thing na hindi nila ginagawa nung nasa Lao. Tapos as soon as nag-cross ng border, Same bus to, same diba? bus. Oo. As in, nag-honk sila. Sobrang hindi ko naiintindihan kung bakit Oo. dati. Parang sila, talagang nag-honk to announce na, nandito kami, nandito ha, parang tabi kayo, ganun, blah, blah, blah. Whereas, sa ibang bansa, even in most countries in Europe, tama siya ang pag-honk sa ibang bansa, rude siya Parang, You're asking people to hurry up. oo, you don't honk unless, It's actually, hindi, absolutely even necessary. yung to hurry up, Oo. it's rude if you honk just for that. You only use it for To warn people. Kapag Get absolutely the necessary attention. lang. Oo. Pag may danger involved. Yes. So, tama, may nag-comment si United Support 580. Sabi niya, rude, di dapat sana tinanggal nila yung busina dyan sa Malaysia. So, feeling ko kasi, nasanay nga tayo dito sa Pilipinas na, di ba, pag may di ba parang, tatawid ka lang, may busina. or galit ka, Oh. or nat-stuck ka sa traffic, Yes. tapos gusto mong bumilis, Oo. mag-honk. As if that would speed things up, Oo. no? Oo. Pero honestly, in many countries, hindi talaga yung ginagawa. Hindi ka mag-honk, hindi ka bubusina just because gusto mong i-express na, bilisan nyo, hindi siya ginagawa. Sabi ni Illustrious Life 887, rude siya kung gagamitin mo siya, like bubusinahan mo yung mabagal na sasakyan sa unahan mo, which is happening here, or pag naipit ka sa traffic, basically if you use your car horn dahil sa impatience, anger, or whatever yung emotions mo. Ideally, you use your car horn only as a warning for an impending accident, a blind curve, to announce that you're there, or to announce your presence pag nasa blind spot ka. Dito, mayat maya, busina, and more often than not, it's because of the former reasons attached to emotions. Sabi rin ni Andelulu 33, pansin ko pag busina sa atin, minsan sign ng thank you sa kapwa driver. Totoo din. Yun. Mas short, no? Mas isang tatat. honk lang. Oo. Parang thank you. Thanks, ha? Ganon. Salamat. Naalala mo nyo, nung Balkan tour natin sa Skopje, nag-join tayo ng walking tour. Tapos sabi nung guide natin, huwag kayong ma-off sa mga drivers namin dito kasi dito, kapag galit sila, bubusin na sila ng once. It's almost tantamount to FU. Pero pag dalawa, as in, mas malala pa yon, di ba? Oh, hindi thank you. Oo. Tayo kasi, ting, thank you. Parang, sa Europe in general, yung pagbusina is extreme. I mean, sa Western Europe at least, Southern Europe, most countries sa Europe, hindi talaga nila ginagawa yung pagbusina the way na nagbubusina tayo dito. Sa atin normal, lumabas kami busina. Meron ba nga yung busina na may, for aesthetic reasons, yung mga busina ng jeep, yung, yung di ba? Yung mga Kaya ganun. dati, hindi ko na ito narinig ngayon Alam niyo yung, Oo. Yeah. Nung bata tayo. Palagi, ganon. Palasak na palasak yun. yung ganun ko. Oo nga. Instead na, Syempre, pinalaki tayo ng sex bomb. Oo. Hindi natin maitatanggal sa ating DNA yun. Pero hindi ko naman masabi kung parang, is it a negative sa atin na mabusina tayo as a culture? Parang,
yung thank you busina, I love it. Oo. Oo. Pero Japan has a version of it, Ano? Yung pinapakindat nila yung blink. signal. Oo. Nagbi-blink yung light sa likod. Which is thank it's you. their thank you. Pero it's the same concept, pero But without the sound. Without the sound. Kasi naman grabe guys sa Japan. Sobrang silent talaga. Naalala nyo ba, nakwento ko ulit to kay Vincent, na sa train sa Japan, sobrang quiet. Tapos one time, nakasakay kami ng kapatid ko. Tapos hindi kami gumagalaw. Pero lumagutok bigla yung joint niya. Parang di ko alam kung ankle or tuhod. Basta parang sobrang tahimik. Train sound lang maririnig mo. Biglang, sabi ko, tapos takot na takot ako kasi ang ingay. Nung lagot sabi ko, ano yun, Ning? Sabi ko sa kapatid, sabi niya, tuhod ko yata. Pero kami yung maingay because of the lagot. Tipong maririnig mo yung lagotok ng joint ng kasama mo sa sobrang tahimik sa Japan. Oo. Kuwento ko lang din, guys. Kapag magkakasama kami, kasama si Ces, ganyan. Ako, hindi ako masyadong nag-engage sa inyo. Napapansin nyo ba yon? Kapag nag-usap, kunyari nasa train tayo. Oo. Kasi kahit natahimik yung conversation, minsan, kunyari, nagugulungan naman tayo. Oo. Si Ces kasi, meron siyang tendency to explode in laughter. So kapag halimbawa magsabi ka lang, kahit pabulong, sobrang hina, na magjo-joke na something like slightly funny, sasabog si Ces, tapos yung pagsabog niya, ang lakas ng tawa niya. yung unang bulusok. Tapos, ano niya, shit, ang lakas. Ganun. So, ito-tone down niya. Pero yung, it's done, tapos na siya, tumingin na silang lahat. Ganyan. So, tinatry ko na wag mag-joke. Hindi ako mag-e-engage. Kasi, mahirap yung wag mag-joke kasi, madalas ang conversation natin nauuwi sa joke eh. Ganun. So, ang ginagawa ko na lang, pinipigilan ko. Nagsa-cellphone na lang ako para... Our mind goes there to the joke. Oo. Tapos kapag, di ba, pagka meron akong sasabihin, parang, uy, naisip ko kanina na nasasakit tayo. Kasi dinelay mo. Dinelay mo. Kasi ayaw ko siyang i-share habang nasa tahimik na lugar. Kasi sumasabog. Parang sila ni Asta. Si Asta lang, yung unang tawa. Parang, hindi tawa yung parang, pag magsasalita siya, yung unang salita niya, first line niya, is ang lakas. Parang hindi niya matansya kung gaano kalakas yung boses niya pag magsasalita. Pero yung mga susunod, tahimik na yun, no? Hindi, kailangan mo siyang sabihin na, asa masyado malakas. So, parang, gagano siya. Ano na niya. So, okay lang yun. Or, pwede mong sabihin na parang, Asta, may sabihin ako pero wag ka. Hinay-hinay lang sa reply ha. Oo, ganyan. Yan. Si cases kasi, you don't know when it's gonna happen. Kasi, unpredictable. Tahimik kasi si Ces pag magre-reply, pagka uusap mo siya, di ba? Parang, ang ganda usapan natin. So, hindi mo alam. Kasi minsan, hindi mo alam kung nakakatawa ba yung sinabi mo. Pero tawang-tawa siya. Ganon. May maiisip kasi ako bigla. So, kapag nagta-travel kami together, kahit nung Balkans din, ganito ako eh. Napapansin nyo, pag nasa bus, hindi ako masyado nag-engage. Oo nga. Gumaganon lang si Josh. Parang yung titingin, tas yung igaganon niya yung eyebrows. Hindi ko magano yung eyebrows ko. Kabobotok sumayan. Hindi ko kailangan manual. Aray ka. So, hinahayaan ko si Vince at saka si Ces na mag-usap, bala kayo dyan. Pero, pag dadagdag pa ako, feeling ko, sasabog kasi. Sasabog kasi tayo. May mangyayari. Oo. Kasi may mga bagay tayong napapansin na on its own, hindi naman nakakatawa. Pero kapag binigyan may history natin kasi. May kulay pagdating sa atin eh. Minsan kasi sasabihin mo lang, Ces, naalala mo yun. Tapos natawa na siya. Hindi ko pa, nandun pa lang ako sa naalala mo yun. Alam na niya yung tinatukoy ko. So yun yung pagbusina. So hindi ko alam kung good thing or bad thing. Oo, kasi feeling ko, ewan ko, parang ang pangit sabihin na parang, hindi maganda na ang ingay-ingay natin sa kalye. Pero at the same time, gano'n na kasi. Siguro lang, sa atin, meron lang mga spaces like hospitals and schools na sana hindi tayo bumubusina. Churches, in front of churches, ganyan.
And I think, nire-respect din ng mga drivers. Napapansin ko yun sa jeepney drivers. Pagka dumadaan sila sa harap ng churches, aside from signing of the cross, hindi rin sila nagbubusina. Napansin ko din naman sa US. Pag sa US daw kasi, sabi ng kapatid ko at sa experience namin, madalang lang bumusina. Pero yung mga bumubusina, pag binusinahan mo, like, Malahaba. Ding! or kahit ano daw, isang busina Oo. na ganun. Magkakainitan na ng ulo yung mga driver. High emotion na yun. Hindi daw talaga bumubusina sa US. Kasi parang, maano naman sila sa mga traffic rules nila eh. So, pag may nag-cut ng road, tapos biglang bumusina, ayun, may galit na. May isa akong dadagdag, not so travel-related. Pero, growing up kasi, kunyari, pag nag-arrive na yung mom ko sa bahay, meron siyang certain busina design. Busina song. Parang, tit, 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 ganon. So, to me, the busina means my mom's home. Tapos, similarly, yung kapitbahay din namin, meron silang busina signature. Gets ko na yung sinasabi mo. Yung parang para buksan yung parking. Gate. Oo. Yung gate. Yes. So, parang siya, para siyang families have their own busina song to announce na I'm home. Parang ganon. So that It's me. It's me. Oo. Open the gate. No other person knows that code. Oo. So for me that kind of busina is beautiful. Plus yung thank you busina. Tutut. Pero yung kunento mo, yung sabi mo na yung sa Vietnam, tama ba? Yung every single Hindi ko alam kung hanggang ngayon guys kasi tinry ko yung Bus from Hell experience. Hindi ko to invento guys. It's the actual term. Yun talagang ginagamit ng mga backpackers to refer to it. Bus from Hell. Kasi sobrang experience talaga siya na mapaproud ka kapag na-survive mo. And itataga mo sa bato na hindi mo na siya uulitin. Di na talaga okay na yun. Once is enough. Oo. So, yun ang tawag nila Bus from Hell. Talagang as in yung stark contrast, the moment mag-cross ka ng border, papuntang They don't Vietnam. do it anymore. They sa Vietnam. sa Vietnam. Papunta sa Pero Vietnam. from Lao na tahimik, siguro kasi Buddhist din kasi yung, Buddhist naman yata sila pareho. Pero basta sa Lao na very tahimik yung driver, halos hindi sila bumubusina at all. Tapos pagdating mo ng Vietnam, Parang party, no? Parang national sport. Parang disco na, di mo, DJ ba to? Na nag-aano ng ng rhythm. Kwento namin yan sa, yung Bus from Hell experience, kinuwento namin yan sa upcoming book natin. Yeah. So, more on that. Sa book. Yeah. Buy it and Yung then book read experience. it. Oo. Culture shock number 12. Sachets. Sabi ni A. Former Alto, Soprano na siya ngayon. Kasi. yeah. Former alto, di ba? Sachet sa shampoo, conditioner at iba pang products. Maybe meron na hindi ko lang nakita, pero parang dito lang pala common sa Pilipinas. Eastern Basket 6971 agrees with it and says, useful to sa totoo lang, lalo na kung wala ka masyadong budget. Also, sa mga grocery din, halos malalaki lahat. Oo, sa ibang bansa, like kunyari nakalimutan ko mag-conditioner. Ang hirap maghanap ng sachet na conditioner, wala. Wala Kadalasan. talaga. Or yung mga maliliit, buti merong mga parang kunyari, convenience stores, may travel section na isang set nga lang siya. Conditioner lang kailangan ko, binentahan pa ako ng isa pa. Wala kang magagawa travel set. Pero, yung sachets natin, lahat kayang masachet. Ultimo, pepper. Toothpaste. Pepper, toothpaste, deodorant. Deodorant, kaya mong masachet. Gel. Sa buhok. Sunscreen. Sunscreen. Oo, kaya mong masachet. It's very not good for The environment? kasi wasteful Very wasteful Pero at the same time, meron siyang may use siya. Tama yung na parang useful siya in a way na yun nga kasi sa ibang bansa ang hirap maghanap nung sachets nga. Pero what if ganun lang yung kailangan mo? Ito, 'di ba? Vince, nung first na, yung second backpacking natin sa Europe, di ba? Parang yung first laundry stop natin. Kasi syempre, ang haba, 2 months halos yung trip, di ba? So, kailangan namin mag-laundry.
So, bibili ka ng sabon. Wala Yes. kaming dalang sabon. Oo. Hindi naman uso yung sachet sa kanila. So, bumili kami nung malaki na parang hindi lang 1 kilo mahigit yun. Isang box yun eh. Oo, isang box ng detergent. As in, ang laki, ang bigat. So, dala-dala pa namin yun across different countries. Kasi alam namin na wala rin kami mahanap sa ibang bansa. Every other country, magpapalaundry kami. So, dala-dala namin yun. Kaya ngayon, kapag nagta-travel kami na ganyan katagal, meron na kaming sachet ng detergent. Isa or dalawa. Just to make sure na hindi na mangyari ulit yun. Oo, na that may you dala ka. lug around. Oo. Ang bigat-bigat. Guys, ang bigat ng isang Oo. malaking di ba? Oo. Pang isang buwan na. Oo. Hindi lang isang buwan. Pang More yun, 6 na more. buwan na Oh, more yun. labahin. Ayun. So, ang bigat-bigat nun, dala-dala mo pa yun from Slovenia to Croatia to Montenegro. Dala mo. Tapos paano kung matapon pa? Mabagsak mo, mabutas, kumalat. Naku! Tapos hindi mo naman naubos. So, in the end, iniwan lang din namin sa isang hostel. Binigay namin sa isang hostel. Magagamit naman nila. Gamitin nyo po. Ganyan. Feeling ko may kailangan in moderation lang talaga yung sachets. Meron siyang uses, pero feeling ko may mga bagay. Like, kunyari, nandito naman tayo sa bahay. Wag na nating isa-shay. Wag na tayo mag-sachet. Oo. Bumili na lang tayo ng lalagyan na magagamit natin yung, alam mo yun, yung hindi wasteful yung packaging. Correct. Yun. Parang, okay ako sa sachets pagdating sa mga travel versions of it. And ang maganda actually sa sachets, parang 'di ba, minsan kasi may groceries na you can't buy one sachet. Sa atin kailangan 12 or parang set of 24. Pero minsan naman may groceries who allow na parang I only need 3. So ito lang, ganun. So ayun, sachets parang ang turo din sa amin, it's a very Filipino thing. It has to do with budgets eh. 'Di ba a lot of us get paid daily? Yes. Daily wagers. And the sari-sari store culture. Yes. The retail culture. Our retail culture. It's rooted in that. Ang ganda nga ng mga sari-sari store natin eh. Decor is sachets, di ba? Nakasabit. Mas maraming sabit. Mas bongga yung store mo. Oo. Yung lola ko kasi may sari-sari store ako yung nagbabantay nung bata ako. So, di ba? Pagka ang oras ng pag-restock, ang araw ng pag-restock is Wednesday. So, kapag Tuesday, ang lungkot-lungkot ng store. Kasi wala ng walang, anong tawag dun sa, ano nga yung word na Filipino to talk about buntings? Yung, sorry, naku, mahaba pa to kasi papaghulain ko kayo. Yung may Filipino word to decor. Yung parang banderitas na. Banderitas, pero another word. Oh my God. Please ignore it. Please delete this. Kung alam nyo, i-comment nyo below. Yun na lang. Palara ba? Palara? Hindi, palara is foil eh. Foil. Sorry. Ignore. Move on na tayo sa Culture Shock number 13. Salutations or titles. Sabi ni Ronnie Top, when I started working for an Australian company, I noticed na, number 1, you don't need to address them as ma'am, sir, boss, madam. Just call them by their name. First name. Yes. First name basis. Yun din yung sabi ni Banat. Yung first name ang tawag ng manugang sa biyanan at hindi mommy, inay, mama, dad, papa. Kung Linda ang pangalan ng biyanan mo, di Linda ang itatawag mo sa kanya. At hindi rin sinusunod ang apelido ng asawang lalaki sa babae. Nire-retain nila ang middle name nila. Sa Europe po ito, di ko lang alam sa iba pang mga bansa kung ganun din. Yun sabi naman ni Kitchen Housing 2815, walang sir, ma'am. Lagi dapat may please. Walang sir, ma'am. Pero may please. Pero may please. Or hindi, parang laging walang... Lagi dapat. Lagi ba tayong may please? Hindi rin naman tinutukoy eh. niya na lagi tayo may please or lagi may please sa ibang bansa. Pero anyway, ang sabi niya, walang sir, ma'am. Okay, walang sir, ma'am. Oo, totoo naman. Well, tayo kasi, natuto... Dati rin ma'am sir, kasi, di ba, ma'am sir culture sa Pilipinas eh. Hindi ko rin alam kung saan nag-ugat yon, pero definitely feeling ko American siguro. Pero hindi kasi sila ganun sa Amerika eh. Mga first name talaga First sila. name talaga sila. Oo. So, hindi ko alam. Pero,
Ako hindi ako ma-ma'am sir just because most of my career as a marketer ay sa Globe. And sa Globe, Walang ganon. walang ma'am sir. Kahit Oo, first kunyari name. yung CEO namin nun, si Ernest Gu. Ernest yung tawag namin sa kanya. Oo. Yung boss ng boss ko kunyari is si Dan. Dan yung tawag ko sa kanya. Pero 'di ba, it had to be told when you first entered. It had to be said na, oh, just call me. Yes, kasi Oo. nung una, tatawagin mo pa siya na, kunyari, kahit hindi ma'am miss. Oo. Kunyari, Miss Aisha, Oo. ganyan, Sir Gilbert, Oo. parang ganyan. Pero sila yung magsasabi na, Uy, wag muna na. yung sir, Oo. wag muna yung sir." Oo. Parang naano sila na, Oo. The Wag, automatic thing kasi is really to add that sir, ma'am, miss, 'di ba? Boss. Pero yun, minsan sa different work cultures, 'di ba, sa different organizations, sinasabi nila, no, first name basis tayo dito. Parang it lessens kasi yung hierarchy, intimidation, and it lessens din yung parang yung your hesitation to express yourself. Kunyari, something needs to be said na, I think we need to move on. Pag may sir kasi parang, 'di ba, that helps to lessen yung parang gap or yun nga yung parang hierarchy. Ako, I appreciate actually when being called miss, ma'am, miss, oo, oo. sir. Sa school setting. Sa school setting, Kasi, oo. sanay Oo. tayo. Oo. Nung elementary kasi kami, hindi kami ma'am sir. Ano? Sir, teacher. 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 Teacher Yosh. Mm-mm. Ganon. Teacher Vince. Teacher Susan, Teacher Ruby. That's also cool. Mm-mm. Kwento ko lang, nung nasa first job ko kasi, call center, BPO company, ma-sir tsaka ma-ma'am, Oo. lalo na kumari yung department head, like, sinesir talaga ng karamihan. Pero, nag-switch yung ano ko na akala ko yun yung normal din, going up, ganun. Pero, nung lumipat ako ng BPO company din, pero, marketing marketing company. Tapos, mga US, yung mga bosses namin, pangalan ng boss ko dati, hindi ko siya sinesir, parang H. Pero siya yung VP ng marketing sa US. So, pero ang tawag namin sa kanya, first name basis. Tsaka sa mga iba pa, like yung sa CEO, ganyan. Inaalam ko kung bakit tayo ma-ma'am sir. Kung ano yung origin niya. Bakit tayo ganun? Ma-ma'am sir talaga tayo. Ano yung pero hindi ko mahanap eh. Actually, nag-auto-complete nga tong Google ko. Nilalagay. I-type ko kasi, dapat is, why do Filipinos call ma'am, sir, churut? Nag-auto-complete siya kapag tinype mo, why do Filipinos get circumcised? Yun yung first. Yan yung mga sa auto-suggest. Ganun. So yun, wala. Baka parang another, term for parang mga mga culture na ingrained sa atin Parang back in the day. Colonialization daw. Oo, parang sabi nila, Oo. baka nga daw nag-ugat pa to sa parang Spanish na. Yes. Kasi senyor, senyora. Oo, senyor, senyora. Oo. Tapos nung dumating yung American, Na-translate English lang, oo. Pero yung ganong klaseng kultura, dun nanggaling. Kasi- Bukod sa naturally polite tayo. Colonizers will always want to be a step higher eh. Kasi 'di ba, may hierarchy talaga. Silang gustong i-impose. So kung 300 plus years ka nga naman talaga na, May 'di ba? ingrained talaga. May ingrained Oo. talaga that you use the sir and ma'am as a respect cushion, 'di ba? To show deference. So we just want to be perceived as respectful. Culture shock number 14, English proficiency. Ito yung sabi ni Minorca 13994. Dapat marunong ka mag-English Sa Pilipinas, sa Pilipinas. Pagtatawanan ka kapag nagkakamali ka dito sa Philippines. Sa ibang bansa, Vietnam, Hong Kong, etc., iba halos zero English. Pero normal sa kanila na zero English talaga. Need mo pa talaga ng app para magkaintindihan kayo dito sa Yes. atin. Yes, we did that. Kahit mga pedicab driver, kayang makipag-communicate kahit bako-bako. Pero dito sa PH, pagtatawanan ka kapag mali-mali English mo, samantalang sa ibang bansa, if di ka marunong mag-English, wala silang pake.
sa atin lang big deal ang English. Na-shock talaga ako bakit ganun sa atin. Sobrang judgmental ang mga tao. Gabi yung club mentality dito. May reply dyan si Heavy Arms Zero. And sabi niya, ginamitan niya ng Constitution. Article 14, Education, Science and Technology, Arts, Culture and Sports, Section 7. For purposes of communication and instruction, the official languages of the Philippines are Filipino and, until otherwise provided by law, English. So, Filipino English is part of our official language. Kaya sa atin, from grade school all the way to college, heavy ang mga subjects natin that are taught in English kasi it's required. Unlike sa ibang bansa, iisa ang official language nila, kaya wala silang pake if marunong sila or not mag-English. Hindi nila pinagtatawanan sarili nila na hindi marunong mag-English at hindi rin nila pinagtatawanan ang ibang lahi if hindi marunong mag-English. Kasi from a young age, hindi naman na yon tinuturo sa kanila because there is no need to. Even for example, in Japan or in other countries, Thailand. math sciences are taught in their own language, not English. Kaya daw, mas magaling sila, mas adept sila sa mathematics and sciences. Kasi native language nila yung gamit nila. So, kumbaga, there's no translation that happens in their brain. Nagagrasp nila kagad yung concepts. Tayo kasi, we use Filipino at home or whatever yung language and dialect natin at home. And then, pag sa school, yung medium of instruction is English. the first time that the knowledge is downloaded to you, English, tapos ita-translate mo to something you understand. Kunyari, math is in English, di ba? So, kunyari, hindi ako, lumalaki, hindi naman ever siya parang, di ba, borrow one, Oo. hindi naman siya hihiram ng isa, ano yung, alam mo yun, Buhatin ang isa! Oo. one, cannot be, Oo. hindi pwede, parang, hindi ganun. Although nakarinig ako ng ganun, nakarinig ako ng ganung klase, parang, okay din naman. Kaya lang syempre, naturally, mas mahaba kasi yung mga salita natin. So parang, Correct. Sa akin, mas matagal siya. Di ba, sabi ko nga sa inyo, hirap ako magbasa ng libro na in Filipino. Kasi nga, ang daming Salita. syllables. Syllables, Oh, ang daming letters, ang daming syllables. Daming pantig. Oo. So, yung pinagtatawanan part, doon ako medyo, I had to also police myself. Nakwento ko rin to sa podcast dati, di ba? Na because my mom was so highly critical of language skills and English usage and pronunciation, I was trained from a young age na, di ba? Parang, ba't gano'n niya sinabi? Oo. Eventually, travel also taught me na, accents exist. Different accents and different emphasis exists kasi yung mga tao na yun know another language with a different tonality, di ba? With a different set of sounds. So, ganun siya. It actually speaks even more highly of people who are multilingual. Oo. So, parang I had to correct that in my brain. Kasi dati parang pag nakakarinig ako ng wrong pronunciation, parang, ano ba yan? Kasi my mom was like that to me. Ano ba yan? Ayusin mo naman. Ako parang yung pinagtatawanan na part, medyo relate ako dyan. Kasi parang hindi naman ako ganun na kagaling magsalita ng English. Pero during my college years, parang may mga moments na like, basta may magaling sa amin na class na parang magaling talaga communication skills niya. Pati pag So, may medyo nakaka-conscious kasi na parang automatic na parang may nagko-correct or Pero eventually, parang yung naano ko siya na parang hindi ko siya problem. Yeah. Like, parang di ko siya poproblemahin na may mali sa pronunciation. Mako-correct naman siya eh. And eventually, matututunan naman yun. Parang, ang ko lang is, sana people stop na parang wag naman masyadong yung hypercritical. Na parang may awareness naman na may mali yung pagkakapronounce. Alam naman yun ng tao. So parang
be nice na lang. Kung gusto mo talaga siyang matulungan, be nice na sabihin Be mo constructive. na. Ayun. Be Oo. constructive. Na, Oo. Kasi nagigets ko din na parang, okay, it's really an official language. Mm-mm. Pero at the end of the day, it's also our second language. Mm-mm. And sometimes third. Yes. Third language. Oo. So, for many of us, hindi siya yung first Yeah. language talaga. Mm-mm. Parang ganun. And iba rin kasi yung parang skill natin sa English. Like, kunyari ako, I excel more in writing. Yun yung medium ko, writing Then talaga. oral. Then spoken. Oo. Kasi, kunyari sa school, hasa ka, di ba? Most subjects are in English. Dati, di ba? Lumaki ako na mas nagbabasa ako ng English books. Pero, yung books kasi, hindi mo yung naririnig. Ay, nako. Mm-mm. I've had so many faux pas Mm. na because I only encountered the word reading it, Oo. I mispronounce it. Yes. Ito, perfect example ko. Albeit. Oh my fuck. That's my horror story. That's my The whole horror time, story. Until college Albeit. Albeit? Albeit. Albeit. That's my horror story. Ay, minsan nagugas akong plato, naalala ko. I said it in a debate, in a competition, and I cannot forget it. Albeit. I cannot, hindi ko siya ma-purge sa utak ko. Ganun siya ganun siya tumatak. Oo. But several times I've read it on paper kasi. Oo. Parang alam mo kung paano siya gamitin. Oo. Alam mo yung Ano ibig sabihin niya? Alam mo na kung paano siya gamitin sa sentence. Alam mo kung basahin at kung paano mo isulat, ganun. hindi mo lang siya naririnig. Ever. Oo. Oo. Maraming ganyang words eh. Tapos minsan, ano pa, di ba? Merong difference pa how kunyari, adult and adult. Correct. Diba? British-American. May mga ganun pa eh na Pre and pre. Kunyari, predecessor or predecessor. Diba? Ganun. So, minsan parang gets ko kahit 'di ba sabi ikaw sometimes you find yourself na pinupulis mo yung sarili mo. Ako rin minsan ganun. Meron din akong tendency na parang na maging critical talaga. Pero over the years, parang na-realize ko rin nga na parang parang hindi Iba-iba dapat tayo ng pinapanggalingan. Like kunyari si Vince, di ba marunong siya mag-Tagalog, marunong siya magkapampangan. Yes. Yung English sa kanya, pangatlong language na niya yun. Oo. Di ba? Oo. Tayo ba marunong magkapampangan? Oo. Wala. Alam ko lang is, wo. Wo means yes. Kenny May is Kenny. dito. Dito? Pag may Kenny, halika dito. Halika dito. May Kenny tik-tik, hotdog ko. Parang ano din, parang ako, siguro ang naging ano ko nun is, yung mga politicians natin, no, mga bright politicians natin that time, nung college. Pag nagsalita sila ng English, grabe, no? yung ano nila, hindi nila sinusunod yung American accent. Wala silang American accent. Local accent. Local accent. Local accent. So parang ako, yung walang masama, hindi siya masama. Kasi parang tayong mga Kapampangan, may mga accent kami. Mga Tagalog may accent. Meron. Yung mga Bisaya may accent. Yes. So parang, it's okay. It's Oo. okay. Kasi parang, Diyos ko, great leaders na nga natin, naging great leaders nga natin. Proud sila nag-i-English, pero yung accent is very Pinoy. Very Pinoy. Kunyari, Pinoy. the purpose, sila, napapanood ko yung mga videos niya, the purpose, The diba? purpose. The purpose of this, diba ganon? Oo. Of this bill. Of this bill is for all of us. Diba? Yan, Ganon sila ganyan, magsalita. oo. For all of us to unite as a people. O, diba? And conquer poverty. Yes. Once and For for all. Ganun, di ba? Oo, pero, di ba, at saka parang may realize mo rin na parang, kanina, di ba, pinag-usapan natin na pwedeng, okay, meron siyang mga maling pronunciations, pero, it doesn't, tas ikaw, kunyari, okay, ang ganda nung pagbigkas mo sa English,
Pero it doesn't mean na you have a better grasp of the English language than the person na mali-maling pronunciation. Kasi nga, pwedeng ang alam niya is more written. Yes. Oo. Oo. Baka, di ba? Baka gulatin ka niyan sa, sa Mm. expansive vocabulary niya. Mm. Or kahit na sabihin mo debate, may mamamali siya na certain pronunciation, pero maybe he could make better arguments. Correct. Di ba? True. Oo, yung logical flow niya Oo. is more solid. Oo, and yung how he expresses na Is more artful. mas artful, Oo. parang ganun. Oo. Parang, sige, perfect yung pronunciation mo, pero baka naman yung vocabulary mo is hanggang ganito lang. Surface Itong isa, level, oo. meron siyang namamali na pronunciation, pero ang dami niyang alam. Mm-mm. Parang ganun. Parang iba-iba tayo ng galing. Iba-iba ng intelligence. Maraming types of intelligence. Ay, marami. Yes. May spatial. Yes. Kinesthetic. Like, spatial means sa mapa, di ba? Oo. Directions. Yung ang galing nila. Pero nung kilalang ganun, sobrang galing sa sa mapa, tsaka sa directions. Merong musical. Yeah. Musical is also, may musical intelligence. Movement. Mm-mm. 'Di ba? Yung sobrang athletic nila. Sobrang galing nila. Mm-mm. Analytical. Oo. So, yun. So, yan. Basta different May, types. siguro may exemptions lang. Kapag kunyari, ako, nag-mispronounce ako, tapos natawa ako sa sarili ko, tawanan niyo rin ako. Kasi napahiya na nga ako eh. Kaya samahan niyo na ako. Siguro yun yung mga, exception to the rule na hindi dapat. Tsaka di ba tayo, may pagka-self-deprecating yung humor natin. Oo, pag na-catch natin yung Sarili natin. na Yung tatawa na na-mispronounce lang. tayo, Oo. yung magtatawa. Parang, Oo. Nyari, Elephant Mountain. Di ba? Yung mga ganun. Caribbean. Caribbean. Oo. Malin and Goetz. Yun naman German yun. Perfect excuse naman Yeah, yun. oo. Hindi natin yun inaral. Victory. Ay, victory. Victory! Oo. Kaya nga na, uso yung inuulit di ba? Victory! Sometimes nga, sinasadya ko talaga mag-English using Filipino accent. Using Filipino-English accent. Minsan kasi, di ba, yung more American sounding accent, kasi nagfa-flow yung syllables together, mas hindi siya naiintindihan. Mas hard siya kasi hindi siya naka-chop-chop. Filipino English accent is more enunciated Mas Per chop syllable. yung syllables and yung sounds. Kaya mas clear. It's more clear. Dati yung mga VO namin sa YouTube, Mm. talagang merong effort to sound more... Like a Filipino. Hindi. Ngayon, mas wala na kaming pakialam. Parang how we say it, normally, ganun na namin siya babasahin. Dati, ang ginagawa nyo was... Kunyari, negotiation, parang, dati parang, di ba yung Sean, is Sean lang naman yun Parang, Shun. parang Quick. and, Oo. di ba parang ganun. Ngayon, parang Negotiation. O, di ba? Organization. Organization. Oo. Parang Oo. ganun. Translation. Oo. Kasi nga, ewan ko, mas maintindihan ka kasi. Ng Pinoy. mas marami. Oo, ng Pinoy ng audience mo. Ang objective mo naman kasi is to communicate, to be understood. By your Oo. audience. Kaya ang audience Yes. naman is Pinoy. Ayun. Ang dami, grabe, no? Language na naman. Ayun, it's one of our favorite topics talaga. Kahit Oo. to our listeners, kahit normal conversation lang namin na hindi recorded, isa to sa mga fascinations namin. Yes. Fascination. Fascination. Oo. Fascination. Move on na tayo. Number 15, last item on the list. Wow! Ito na. Hospitality. Sabi ni Tortang Talong 88 Ay, wins! naku, siya na naman. Oo, okay. Familiar to sa atin. Friendliness and hospitality. Kaya pag sinabi ng mga foreigner na friendly and hospitable tayo, maniwala kayo. Na-realize ko na big deal pala to. Pag pumunta kayo sa ibang bansa, iba ang concept nila ng hospitality. Yes. Friendliness to the point na parang mukhang bastos sa ating mga Filipino, pero normal lang sa kanila. Ay, kaka-refresh lang ng concept na to sa atin. When we went to mainland China, no? Parang, they are not rude. Okay? If you ask them a question, they will answer. And for them, if they do it with a poker face, with a stern tone, it's not rude. Don't take it personally. Yes. It's just
The way it is. The way it is, Oo. As Filipino, sanay nga lang tayo sa merong nilalagyan natin ng lambing. And ma'am, sir. Ma'am, sir. Yun pa. Pumatong, no? Oo. Parang, Nagma-ma'am, sir na nga. Mm-mm. Malambing pa yung tone. Mm-mm. Oo, ganun. Kaya nakakapanibago. Kapag sa, di ba, minsan sa ibang bansa may hi, where's the CR? Nice. Tapos sasagutin ka, di ba? Yung sagot sa'yo is very plain, no smile, no emotion attached, tapos tatalikuran ka na. Kasi done na eh. Mm-mm. Dito kasi, iba eh. Ay, ma'am, dun po yung CR. Oo, dun po. Kakaliwa po kayo. Ingat, ma'am. Ingat po ha, madulas po doon. Oo. Or kung hindi nila alam, Mm-mm. may sila, effort talaga na magtatanong na Sa iba. Yung kasama nila. Oo. Para matulungan ka. Oo. Tsaka tayo may parang, yung may parang ganun na, let me accommodate you. Oo, parang ganun. Iba. Yes. Iba yung Although may nabasa ako dati, hindi ko na lang matandaan kung saan. Or, and hindi ko rin alam kung totoo to. Pero i-share ko lang yung nabasa ko. Gusto ko to. Yung mga parang not sure if factual. But I'm gonna share it Anyway. Yes. May edit out naman Albeit- to, diba? Unchecked. Ano may tamang doon? Albeit. Albeit. Parang siyang pinagsama-samang all Be it. Pero tinanggal nila yung space. Oo. Why would you do that? Anong iisipin mo? Oo, diba? O di all bite? I'll bite. Or I'll beat. Albeit. Ayan. So, basa ko dati na feeling nila daw, nung author, ang concept ng Filipino hospitality, it's a fabricated concept nagawa ng mga colonial powers para mas masubdue. Masubdue. Parang ganun. So parang inulit-ulit sa atin na parang, hospitable kayo. Kaya tanggapin nyo kami. Oo. Kasi daw, kunyari, at least sa Tagalog, kung merong linguists dito, sabihin nyo sa amin. Kasi narinig ko lang to, nabasa ko lang to. Pero maganda na ma-debunk natin to. Kasi naniniwala ako talaga na very hospitable tayo mga Pilipino. Oo. Pero ang argument niya is walang single Tagalog word for hospitality. Kasi 'di ba, if it's really part of your culture, you have a word for it. Or several. One word for it or several words Yes, for it. oo. Yun nga, 'di ba napag-usapan natin for rice, Yes. kanin, bigas, tutong, Oo. palay, Bahaw. 'di ba? Oo. Kasi it's important to us. Oo. It's part of us. Oo. Pero hospitality daw wala. Ang translation niya is mabuting pagtanggap ng panauhin is Or maasikaso. hindi siya Hindi rin direct, no? no? Oo. Parang- Mabuting pagtanggap ng panauhin. Parang, di ba, parang sinasabi nila, if it's really core values To the natin, culture. oo, parang There should be a word. a word for it. A single word for it. Yun yung sinasabi nila. So, pero, yun nga parang iniisip ko rin matagal na, ano yung hospitality sa Tagalog. Sige nga. Google nga natin. Or Never ko to na-Google as language enthusiasts. Ayun ang hospitality ay walang direktang salita sa Tagalog, ngunit ito ay kadalasang tinutukoy bilang mabuting pagtanggap sa bisita o magiliw na pagtanggap. Magiliw, oo, magiliw. Magiliw na pagtanggap. Napagtanggap pa rin. Kasi yung iba yung magiliw Mm-mm. Iba pa yon. So parang ganun. So, pero, base nga sa, di ba sa tagal na natin nagta-travel, hospitable naman talaga tayo. Oo. So, is it like a recent thing? Is it something na we learned Oo. over the years? Is it something na forced on us? Mm-mm. Na brainwash ba tayo? Na gaslight ba tayo? Na-train into tayo. thinking? Oo, Oo. trained ba tayo to Oo. think na we are hospitable so we could just accept whatever is Yeah. being shoved sa throats natin? Parang ganun. Or, kasi 'di ba there's also, 'di ba yung culture natin na, ay, andyan ang mga bisita, yung pinakamagandang baso, yung pinakamagandang plato, pinakamagandang upuan, Oo. electric fan, ihain sa Tumakbo ka kay kanya. Aling Bebang dun sa kanto, bumili ka ng Coke. Kahit Oo. na never kayo bumili ng Coke As a family. family. Oo. But you give the special. Kasi, kung isipin mo, yun nga ang gusto ng mga conquistadores. Na bigyan sila ng best welcome possible, best treatment possible. Oo nga, no. It's really, baka Parang may merit Meron, no, no? doon. Oo. Parang hindi natin sinasabi na totoo yun kasi nabasa ko lang naman siya. Oo. Nakalimutan ko na nga kung anong source nito. Mm.
sinasabi lang natin is it's worth looking into. Correct. Mm-mm. Let this spur your curiosity Yeah. into... Ayan tuloy. Napaisip ako kasi parang Sa Kapampangan ba, merong salita for hospitality? sa amin kasi ang term is parang di siya hospitable pero parang pamakyabe. Ibig sabihin, makisama. Oo. Kung makyabe, makisama. Makisama. So parang kahit sino pa yan, dapat marunong kang makisama. Parang, Pero Yosh, yung makisama is pantay kayo eh. Oo. Hindi siya May wala siyang ganun. walang level. Oo, walang walang levels. pagbisita. Walang sacrifice on your part. Mm-mm. Kasi yung hospitality natin may sacrifice eh. Yung pinakamaganda sa kanya. Oo. Pinakamalaking tipak ng ulam sa kanya. Sa kanya. Feeling ko, ang nangyari dyan is, wow, may ano talaga. Sociologist! Oo. Salamin tayo para mukhang authoritative. Di ba, parang sa atin kasi, yung before the Spanish colonization, parang tayo, mahilig tayo makipag-trade. Yes! Di ba? From Indians, Chinese. Iba-iba. Mm. So, feeling ko ang nangyari is, nung dumating yung mga colonizers, parang tayong mga Pinoy, baka iniisip lang natin na bisita sila. Like, or trade partners na gustong makipag Negosyo. barter trade. Oo. Kasi tama ba na yung chika nitong si Pigafetta, chika yan, no? Ang chika niya is, 'di ba, well documented naman, 'di ba? Parang hindi naman sila well received in many islands na pinuntahan nila. Kunyari sa Guam, Mm-mm. ni-raid sila doon eh. Ninakawan yung Mm-mm. mga na halos tinunog yung mga barko Ship nila, oo. 'di ba? Parang gano'n. Pero pagdating sa Pilipinas, parang 'di ba parang May piging. may Oo. winelcome. Oo. Parang ganun. So, parang bakit? Kasi parang Kasi kayo, nga, kasi sabi ni Vince na Baka dati, akala nila magtitrade it was a lang. beneficial relationship kasi negosyo before. Mm-mm. Yung mga dumadaong, di naman sila ang una eh. Oo, Hindi kasi naman the sila- Chinese, the Yes, Arab, they Oo. have been here. Oo. Oo. Mm-mm. and we've always had a good relationship with our trade partners Yes. pre-colonial times, Yes. diba? Kaya, tinanggap natin na, uy, ito bagong market. Oo. Bagong business partner. Bagong business partner. Kasi di ba parang sa atin, dati di ba yung mga barter trade, ang pinangbabayad natin parang sa mga, for example, sa mga Chinaware or yung mga, tawag dito, yung mga Ceramic. silk, Silk. yes. Oo. and ceramics, di Oo. ba? Gold. Gold Yes. tayo. Gold ang Gold. Yes. ano natin. We parang- were abundant in Yes. gold. Di ba for many, many years before the Spanish, parang pakikisama. Gusto lang nga natin ng negosyo na ano pa tayo. Oh, Nang dahil doon Oo. na-colonize tayo. business-minded lang naman tayo ah. Mm-mm. I didn't expect that this part 2 would be this much fun. Compared sa Compared sa- nung Ang part 1. bigat nung part 1. Ang dami nating sinasabi about. Na after nating i-shoot yung part 1, like kumain tayo ng snacks. Oo. Like Clover chips, nagaraya, food. comfort food. Kasi talagang medyo mabigat yun, Mabigat. ano? Oo. Uy, bago natin ipagpatuloy, magbabasa ulit tayo ng mga comments from our Tipiters of the week! So, ito, Tipiters of the week natin. Paano ba sa ito? Eyeless. Alam mo na kung ba't ikaw pinagbasa ko. Kasi hindi ko rin alam. Anyway, sorry, Eyeless, or kung ano man yung pronunciation. Pero from Eyeless Paguntalan, Buga Ay. Congratulations, Josh and Vince. You've been a big help in my travels way before these new young travel bloggers came out. Young pa rin naman tayo. Young pa rin in, tayo. our, Hello. in our heads. Yes! Oh. Ayun, tingin sa camera. Come back to the young and and beautiful you. You're part of our successful DIY trips in Japan last 2018 and 2019. Aww. Thank you for all those blogs and YT videos. God bless and keep going. Aww. Thank you, ILS. Naalala ko si Mariah nung tinanong siya na parang, what can you say to those people saying na Ariana is the young Mariah? Tapos sabi ni Mariah,
I'm still young. True. Dapat ganun tayo, Dapat ganun tayo. Mindset. Mindset ba? Mindset. Ito naman ang isa pa nating Tipiter of the Week, Jeric Uy. Yan. Ang daling basahin. Ang daling basahin. Sorry, Vince. Sabi ni Jeric Uy, sila din ang vlog that inspired me to do my budget Europe trip back in 2018. I followed their visa tips and tricks and it really helps sa processing kasi nakakatakot talaga mag-submit ng visa. Oo. Yung itineraries din nila help me plan my routes better. I also go back to their vlogs whenever I have travels planned. More power sa TPT. Thank you, Jeric. If Yay. meron din kayong mga messages and if meron kayong tanong, alam niyo na kung saan kayo pupunta. Pwede kayong mag-comment dito sa comment section sa YouTube or sa comment section ng Spotify kung doon kayo nakikinig. Basta kung saan man kayo nanonood, nakikinig, for sure may comment section dyan. Oo. I-express nyo lang yan. Pwede nyo rin kaming i-DM sa Instagram or i-post sa The Poor Traveler Support Group on Facebook, facebook.com/groups/The Poor Traveler and Reddit. reddit.com/r/The Poor Traveler. Pero yung best way to support us is through our promo codes. Makikita nyo sa screen lahat ng promo codes natin. I-screenshot nyo yan. Or kung hindi nyo gustong mag-screenshot, nasa TV kayo and wala yung phone nyo, hindi nyo mapicturan. Uy, may mga ganun Oo, maraming nanonood sa atin nasa TV. Kaya nga hindi nagko-comment eh. Ay! Booking! Kasi mahirap mag-comment sa TV. Pwede rin kayong pumunta sa thepoortraveler.net/masterlist. Nandyan yung compilation na lahat ng promo codes natin. Pero i-highlight lang natin yung code natin sa Agoda, Agoda TPT for hotels that will give you 10% off, maximum of $100 na ngayon ay 6,200. Around that much. So malaki yan. Gamitin nyo yan. Just enter Agoda TPT sa deals tab ng Agoda app and i-enter nyo ulit upon checkout or visit www.thepoortraveler.net/Agoda. So yun, important na ma-save nyo muna sa account niyo sa Deals tab or dun sa link na sinabi namin bago nyo siya i-apply kasi hindi siya gagana kung once nyo lang siya enter. Ayun. And for activities, tours, attraction tickets, AATPT naman for Agoda. We also have code for Royal Caribbean via cruising.com.ph. So mga gusto mag-cruise, book nyo lang yan. Worth it yung code natin dyan. For Star Cruises, Dream Cruises, stardreamcruises.com ang puntahan nyo. Ang code natin is The Poor Traveler, and for PGA Sompo Travel Insurance, it's worth it! Yeah. And Aeralo, The Poor Traveler din for Aeralo eSIM. Don't forget to subscribe to this channel if hindi nyo pa nagagawa. Just tap the subscribe button, ring the bell beside it, and turn on notifications para updated kayo kapag may new episode tayo. Pwede nyo rin kaming i-follow dito sa Spotify. We publish a new episode every Monday. That's all for now. I'm Vince. I'm Cess. And I'm Yosh. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!